sa Quezon City, 2 hinihinalang miyembro ng drug syndicate ang patay matapos magka-inkwentro ang mga pulis. Para sa update, umaaksyon live si Jeff Caparas. Jeff. Tama ka dyan, Cheryl. Dito na nga inabutan ng mga operatiba ng District Anti-Illegal Drugs ng QCPD yung 2 suspect na hinihinalang miyembro ng malaking sindikato ng droga dito sa lungsod. Ang pagkakakwento sa atin dito, Cheryl, ay bandang alas 2 at involved din ang mga ito sa serye ng mga karnaping dito sa lungsod. Ang kwento sa atin, bandang mga 1:30 ng umaga, ay nangarnap muna ang mga suspect ng taxi driver ng taxi na siya namang ginamit nila para makapag-meet up doon sa mga operatiba dahil ikinasa na rin sometime mga 2 months ago ay ikinasa na yung operasyon para nga dito sa grupo na ito. At para bigyan tayo ng detalye ay kausap natin yung may-ari mismo ng taxi na si Ginoong Edgardo Ignacio at ang Deputy District Director for Operations, si Police Senior Superintendent Joselito Esquivel. Dito muna tayo kay sir. Yes sir. Driver lang ako sir, hindi ako may-ari. Okay, yung driver ng taxi. Okay sir, paano ho ba ang nangyari sir? Saan ka hinold up ng mga ito at anong sinabi sa iyo ng mga suspect? Sir, nasakay ko yan sa Bisaya, sabi nyo. Pagsakay nila, sabi niya, diretso lang. Pagdating sir ng Congressional sa Katandang Sora, sabi nyo, nag-declare sila ng hold up. Sir, ano yung mga napansin mo bago mo sila isinakay? Ano yung suot ng mga suspect? Naka-uniform sila ng police, yung t-shirt na may police dito na kulay blue. Yun lang, kaya nagtiwala ko sa kanila na kahit sa ganung oras, kasi alam delikado, pero sinakay ko sila dahil alam kong baka sa police nga, di ba? Pero nung nag-declare sila ng hold up, basta punta nila ako sa likod, tinali yung kamay ko, ito yung ginamit, tapos bandang kung Tandang Sora. Katipunan, doon nila ako dinarap, tinapon nila ako. Ano pa yung naiwan sa taxi? Ayan, yung tsinelas ko, nakuha sa akin lisensya, wallet, saka yung pera na konti lang naman, cellphone. Paano nakarating sa otoridad yung impormasyon na karnap ka? May tumulong? Kagandahan pa, sir, may magandang loob na tumulong sa akin na hinintuan ako na habang nakatali ako. At dinala ko sa presinto na pinakamalapit sa Sikatuna. Okay. Doon nila ako dinala, doon ako inimbestigahan. Okay. Kay Colonel Esquivel, Colonel, matagal nyo nang sinusubaybayan. I understand, matagal nyo nang sinusubaybayan itong grupo na ito. Anong pangalan ba nitong grupo na to, sir? Ang pangalan ng grupo nito, yung tinatawag na Joselito Gonzales Group. Ito ay bunsod rin ng aming Coplan, Akara, na inimplementa dahil nga nung last year, may nahuling 3 na membro ng grupo na nakakulong ngayon sa piitan. And then follow up itong continuing yung follow up natin na kapag sting operation kami dito. So nagkaroon ng bypass doon sa unahan doon at nung makahalata na nung naabot na yung pera, nag-alangan, bumunot ng barel. Tapos tumakbo sila sa taxi while yung ating poster buyer umiwas naman sa putok and then nagkaroon ng running gun battle hanggang dito sila nagka-inkwentro. Okay. Magkano sir at ilan ang amount ng droga na dala nitong mga suspects? More or less yung nakita natin doon, ang dili kasi is 5 bulto o 125 grams worth 125,000. Saan ito ibinebenta? Dito sa Quezon City at saka sa Karatig Bayan, sa Metro Manila, at saka kung makikita mo, nasa direction sila ng papuntang Bulacan. Nasa boundary ito sila nagse-set up ng bike. Kasi nakatatlong setup na sila ng ng bilihan, palipat-lipat eh. Hanggang sa dito sila nga nagkaroon ng mainam na transaksyon na naging napunta sa abulan. Sir, sa investigasyon din ninyo, lumalabas sa record itong grupo, involved sila sa iba pang krimen. Ano-ano po yun, sir? As you can see, involved sila sa drug trafficking at saka possession. Involved din sila sa robbery at saka yung carnapping ng taxi. So, under investigation natin na baka yung taxi, pagkatas nilang gamitin, chap-chap, bebenta rin. So, meron pa silang nakita natin yung na-recover na ebidensya, may mga t-shirt ng pulis. So, nag-impersonate pa to ng mga pulis. So, kaya nga nagkampante si Kuya na isakay niya dahil nakita ng uniforme. Sir, nagiging problema ng publiko yan, na nagagamit yung uniforme ninyo sa mga ganitong krimen, sir. Ano ho yung gagawin natin para ma-verify kung saan nila nakuha itong mga damit na ito? I-check natin yung uniforme, kung nasa specs ba siya, kung galing ba siya sa authorized
authorized dealer. Pero parang lumalabas, malaman natin kung yan ay totoo o peke. Pero isa lang ang maliwanag dito na nagpapanggap itong mga pulis. Yun ang mabigat, sir. Ano? Yun ang mabigat. Kaya mabuti naman at nagkaroon tayo ng pagkakataon na malinaw na itong mga gumagawa ng ganito, hindi to pulis. Identified na natin, sir, yung dalawa? Oo, yung isa si alias Bubot, Toto yung isa alias Toto at saka si alias Bubot. Ang pangalan ni alias Toto ay Ernesto Locsin at saka si alias Bobot ay Rupino Ibasan. So nasa watchlist talaga ito, mga. Nasa target list namin talaga to. Yung ulo, sir, nahuli ba natin? Wala pa yung ulo. So sa report ni tatay, ni kuya, 3 yung kanyang nang hold up sa kanya. Pero dito sa na-enkwentro na aking tao, 2. So talagang pag-iigtingin pa namin yung amin na pagtatrabaho na mahuli yung ulo. At gusto ko na rin idagdag na patuloy itong operation namin sa mga Coplan, yung Coplan Ocean 85. Actually, 90 kilos na kami. Worth 450 million na sa 4 na operasyon na ito yung tinawag na targeted. Tinatarget namin yung mga grupo. Okay, maraming salamat po, Police Senior Superintendent Joselito Esquivel at Mang Edgardo. Okay, Cheryl, tapos na yung sinagawang crime scene investigation ng SOCA. Doon nga na-recover, maging yung tsinelas, itong taxi driver, pati yung 2 damit nung police. Hinihinala to, i-verify pa natin ito, i-verify pa ng pulis kung ito ba'y totoo o kung nasaan nanggaling yung source nito. At yun yung tutugisin nila. At sa kasamaang palad nga, nakatakas yung pangatlo na sinasabi nung driver, kaya tutugisin din natin yan. So far, sa understanding natin, nasa 3 pa yung tinutugis doon sa Joselito Gonzalez Group. Cheryl. Jeff, isang tanong lang. Cheryl, may tanong Yes, ka? go ahead. Isang tanong lang, Jeff. Ito ba ay sinusundan nila o nahuli nila kasi may nagsumbong sa kanila? Ang tinatanong mo ba, attorney, yung sa karnap o yung sa droga mismo? Yung sa droga mismo, attorney, sometime 3 months ago pa sinusubaybayan ito ng QCPD, itong grupo ni Joselito Gonzalez. At nung nagkakasahan na nga ngayon, gumamit pa ng taxi itong mga suspect at kinarnap nila ito. Most probably, ang tingin ng pulis rito ay para madali rin silang makaeskapo dahil nga hindi naka-alarma pa. Na-alarma lamang itong taxi na ito mga bandang 2:00 ng umaga at nalaman lamang din ng mga operatiba ng DAID na ito ay hot car din. Kaya nung naka-enkwentro na nila, nung binerify na nila yung taxi na sinakyan ng mga suspect, dito na na-verifika na ito nga ay karnap kanina lamang madaling araw. Attorney Mel. Alright, okay. Alright, maraming salamat, Jeff Caparas. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.